Kasama po natin ang President and CEO ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, Dr. Edwin Mercado. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, DJ Chacha, tsaka magandang umaga, Ted, at sa ating mga taga-subaybay. Yes po. Una muna, sir, dun sa viral post po ni Mrs. Sulit, may ugnayan na po ba kayo sa pamilya nito? Oo, nung pang Sabado, nung nakita namin yung post at ito nga ay nagiging viral, agara naming kinausap o we reached out to yung ating asawa ng ating namayapang member. At tiningnan namin ano ba yung mga na-experience niya. At base nga doon, sabi namin ay tutulungan namin dahil sa tingin namin may makukuhang benepisyo. Maaaring meron lang naging miscommunication nung una. At pagkatapos noon, nung binigay namin ng assurance na kami na nga maglalakad para makuha yung benepisyo, ay kinausap din natin yung mga medical directors ng hospital na nakasaad dun sa viral post. At ngayon nga ay hinihintay natin ang tugon ng mga hospital para malaman din natin yung punot dulo at matingnan natin kung ano pa yung pwede nating ayusin dito sa ating proseso. That's good. Doc, para lang po malinaw sa publiko, ano po ba talaga ang panuntunan ng PhilHealth sa mga pasyente na hindi umabot ng 24 hours sa ospital? Talaga po bang hindi eligible po yan for PhilHealth? So, ang una na nga dyan, DJ Chacha, nagpatupad na tayo ng outpatient ER benefit package. So, ito yung mga kasong nakikita sa emergency room na hindi naman kailangang i-admit dahil sinastabilize lang o tinatide over kung tawagin namin. At doon, covered na namin yung mga ginawang mga procedures at saka yung mga gamot at saka yung iba pang professional fees. So, ang assumption doon, yung mga kasong hindi naman kailangang i-admit ay matutugunan na doon pa lang sa ER. Pero yung mga na-admit, yun na yung malamang ay talagang kailangan na mas masusing gamutan at mas komprehensibong pag-diagnose o yung procedure. At yun, meron din kaming mga polisiya na kapag sa kasawing palad ay namatay or kaya i-transfer dahil may kakulangan yung isang hospital, ay covered namin kahit hindi pa umaabot ng 24 oras ang kanilang admission sa hospital. Yun lang, medyo pag-aaralan namin palawigin pa itong benepisyong ito. Dahil hindi naman lahat ay dekahon. Iba-iba rin yung mga merits o yung mga underlying circumstances ng kada kaso. Ganito, no, Doktor, ihiwalay natin to kasi medyo hindi ho klaro, no? Emergency cases. So dinala ka sa ER dahil sa emergency, tumugon yung emergency staff doon, nag-administer sa'yo ng kung ano mga gamot, may mga doktor din na umasikaso sa'yo, at yung kaso mo ay naandun ka lamang sa emergency room, alright, hindi ka umabot ng confinement, yun sagot ng PhilHealth, Doc. Tama yan, Ted. Okay. At yun nga yung mga kalimitan, tinatide over. Yung halimbawa, may hika. Pagka nabigyan na ng nebulization, bigin ng pakiramdam, may humeds na lang na kailangan. Opo. Sample lang yan. Emergency ito, kumbaga sugat, aksidente, nadala ka sa emergency room, kumbaga outpatient ka, doktor. Tama yon. Okay. Dahil mas maganda naman na pag hindi naman kailangang i-admit, na iwasan din natin yung mga cross-infection pag in-admit sa ospital at mas magandang sa bahay magpagaling. Okay, yung pong vertigo halimbawa po, isinugod ka sa ospital, sa emergency room, pero kinakailangan ka munang pahigain, maghintay ng ilang oras, kumuha ng neurologist, kunang ka ng mga blood test mo lahat, etc. Mas malaki po yung gastusin doon, pero hindi ka umabot ng 24 hours nga, nandun ka lang sa ER, sakop ito. Tama po yun. Okay. At meron po tayong mga chief complaints na tinatawag na pinagbabasihan natin ng ating coverage kasi hindi pa naman eksakto yung diagnosis pagpunta ng isang pasyente sa emergency room. Hindi Okay. kung ano yung naing. Opo. Doc, yung pong ganong klase, no? Ito gawin natin halimbawa lang ito, no? Kasi ito importante ito para ho tayo matuto, ha? Ihiwalay natin mamaya yung confinement na, ha? Na less than 24 hours. Pinag-uusapan natin dito, emergency case pa lang, nandun ka sa ER, So vertigo.
Ngayon, sasabihin ng doktor, oh, importante ito para malaman namin ang cause niyan. Yan ba'y sa tenga o sa utak mo? Kinakailangan mo ng MRI agad-agad ngayon. May sisingit ka namin sa MRI machine. Dadaan ka sa MRI ng mga oras na iyon. Hindi ka sasakupin ng 24 hours pero nasa ER ka. Sako ba yung MRI? Tama po. Sako po yung MRI, CT scan, mga laboratory test, X-ray, ECG, at pati po yung mga gamot na essential o pangunahing binibigay. Sigurado kayo, Doc? Opo, yun po yung nakasaad doon sa amin pong circular. Mhm. Ano lang po, yung implementation, yun po yung amin pong mas pinapaigting pa Aha. dahil may report nga po na may mga hospital na hindi po pa ipinatutupad itong aming programa at meron din pong iba-ibang interpretasyon. Kaya nga po palalawigin namin at palalakasin ang aming orientation ng aming mga taong nandun po mismo sa hospital, yung aming mga PCares, para po patiyak na tama at na nagkakaintindihan kami dun sa implementasyon nitong programang ito. Kailan po na ilabas po ang inyong order na iyan o ano man po ang tawag circular, doctor, para sa lahat ng ospital? Yung aming outpatient ER package ay nilabas nung 2024 December. So yun ay implemented nung 2025. Yung Opo. eksaktong petsa lang ay hindi ko Opo. pa tandaan. Opo. Doctor, February 2025 pala daw ang talagang actual na implementasyon. Dr. Edwin, kung inilabas po yung order 2024, actual implementation 2025, ngayon po ay June 2026 na, ako lang po ay nag-iisip, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagkakaintindihan ng PhilHealth at mga ospital, pati yung mga malalaking ospital? Karamihan naman po ay naiintindihan na ang mga programa pong kalimitan po may mga time lag yung kanilang mga IT solutions kasi may pagbabago pong ginagawa doon sa kanilang mga billing platform. So yun po ginaguide pa rin po namin. Pero ngayon po medyo malaki-laki na po, umaabot na po ng halos kalahatan ay nag-i-implement na. Opo, pero Doc, ganun ba ho kahirap yun? Kung may order ng PhilHealth, isang malaking ospital, as in malalaking ospital, may time lag sa IT o hindi pa napakasimple lang ho nun, management ng ospital, lahat ng sa billing nila, may kopya ng memorandum, ipapaliwanag doon o sakop yan dapat. Bakit po parang yun po hindi ho masyado ho namin maarok, Doc? Bakit nahihirapan ng PhilHealth na masiguro na ang lahat ng mga ospital, lalo na malalaki na ospital, sumusunod po sa inyo pong mga order na ito at hindi nagkakaroon eventually po ng kalituhan kaya may mga naghihinaing na mga miyembro ninyo? Tama yan, Ted. So ang ginawa nga namin, nagtayo kami nung Provider Performance Adherence Unit na tinitingnan nga namin base dun sa aming mga utilization review, base dun sa mga submission ng statement of account, at saka nagagawa na kami ng on-the-spot audits ng mga hospital. So kailangan lang talaga ay merong cause and effect meron na talagang babantay para talagang itong mga ating mga hospital ay napagbigyan na natin ng panahon para mag-adjust. So talagang ini-implement na namin ng may consequences yan kasi pag hindi sila tumipad doon sa aming service level agreement, may mga consequences yan up to the point na pwede naming i-revoke yung kanilang accreditation. Sa pangyayaring ito, meron na ho ba kayong nahuli na ospital na hindi sumusunod, sir? May mga nabigyan na kami ng warning kasi due process na dinadaanan yung ating proseso. At in most cases, pagka nabigyan naman namin ng warning, ay nagko-comply ang ating mga ospital. Sige po. So yon emergency cases yon. Doon po sa emergency cases, pero na-confine siya kaagad, pero eventually po, napagtanto na hindi na kinakailangan pa magtagal o kumuha po ng kwarto, pero hindi ho umabot ng 24 hours yung kanyang confinement. Sako pa rin po ng PhilHealth yun, sir? Yes po, lalo po yung mga tinatawag nating mga dreaded o catastrophic diseases, gaya po ng stroke, gaya po niyan, yung inatake sa puso, myocardial infarct, yung severe pneumonia, severe dengue,
yung pong mga biktima ng fortuitous event kagaya Opo. po ng natural calamities, Mm-mm. lindol, baha. Yun Mm-mm. po ay sakop po na pag within 24 hours kung kasamaan pong palad ay namatay ang pasyente, covered po yun. Mm-mm. Pati po yung transfer nga kung sakali dalhin sa ibang hospital na mas mataas yung antas ng serbisyong na ibibigay, kino-cover din po namin yung nauna nang ibinigay ng mga serbisyo doon sa pinagmulang hospital. Opo. So, klaro po ito mga kapatid. Kung ako yung pasyente o kamag-anak ako ng pasyente at ayaw sa aking makinig nung taga-ospital sa billing nila, ano ho magagawa ko doon sa billing kung gusto pa rin nila hong i-charge sa akin ang lahat ng gastusin ko because of that reason na wala pang 24 hours yan, either emergency case, sa ER lang ako nagstay o kumuha po ako ng kwarto, doktor. So meron nga po kaming pickers na nandoon po, although ang pickers po namin ay hindi po 24 hours, yun po ay during office hours kalimitan. Pwede pong idulog. Pangalawa po, meron po kaming 24/7 na corporate action center na pwede pong tawagan ng ating mga miyembro. At kung mamarapatin po, pwede ko pong ibigay yung numero Yes sir, opo, ng aming go ahead doc, number po. go Ito ahead. po ay 02-8662-2588. 02 po yung area code, 02-8662-2588. At pwede rin pong mag-email sa amin pong Corporate Action Center, actioncenter@philhealth.gov.ph. Okay. Action Center, one word po yon, small case, at philhealth.gov.ph. Opo. Pag ho, doktor, na hindi pa rin nakinig sa amin yung ospital at talaga nanindigan na hindi, ito ang policy ng ospital, hindi namin alam yung PhilHealth na yan, binayaran po namin yung bill, paano kami makapag-refund? So yun nga po yung ating tinayon na yung provider adherence unit. Mhm. Pwede pong daan din dun sa aming Corporate Action Center. Yun po ipoproseso namin at yun po ay bibigyan po ng karampatang investigasyon dahil nga po may due process tayong dinadaanan. At kung may violation po tayong nakita sa ating mga ospital, papatupad po natin yung penalty. Ngayon po, ang ginagawa nga po namin, gaya po nitong nangyari, fortunately, dito sa ating membro, kami na po mismo yung proseso ng kanilang claim para po kami na mismo diretsyo ang mag-reimburse dahil binayaran po ng buo ng ating pasyente ang binil po ng hospital. Opo. Doc, mawalang galang lang ha, kayo na po ang nagkusa, kayo na po nagkasikaso dahil sa nag-viral po at naging usap-usapan na paano po kaya yung mga iba na hindi po ganyan ang ginagawa? How can they have the same kind of assistance po ng PhilHealth po, Doc? So ito nga mga ganitong report ay ini-encourage namin dahil nga ito yung aming paraan para makita ano ho ba ang mga kakulangan pa dito sa ating proseso. So kung may mga nangyari pong ganyan, kung hindi po ma-resolve at the level of the hospital na nandun na nga po yung aming representative, tuturuan na po namin yung aming representative how to escalate at tawagan na po yung ating next level, yung mga regional vice presidents or yung mga local health insurance office branches. At yun nga po, hopefully at that level, mas ma-resolve na yung issue. Kasi ang kalimitan pong, I think, some miscommunication ay yung takot po ng hospital na hindi po sila mabayaran. Oo. Kaya nabigyan naman po ng assurance na ito po ay i-cover at tayo po ay may patakaran na, ay malaki na po yung kumbaga confidence level sa hospital na isagawa po talaga yung mga ating mga circular na nakasaad kung magkano po yung dapat nating i-support or i-cover. Opo. Doc, yun hong ganong klase po kapag na-stroke ka, no? Meron pong blood clot sa yung brain o anuman po ang pangyayari, no? Pero ang classification nga po ay stroke. At isinugod ka sa ospital at doon na-confine ka at ikaw naoperahan, hanggang saan po ang gastos dyan ng PhilHealth sa inyo pong programa?
So ito pong ating surgical management kung Mm. tawagin kasi po Mm. operahan. Mm. Depende po 'yan doon sa ating degree ng laki po ng halimbawa ng bleed or kung saan po yung lugar kasi pero may mga bleed na mababaw lang, may mga Mm. bleed po na malalim. Mm. So syempre po pag balat, mas komplikado po yung proseso. Opo. Umaabot po ng tansya po namin ay ang ano po namin ay mga 110,000 to 120,000. Pero niriripaso na rin po namin itong stroke kasi nga po ito ay isa sa Common. pinakamalimit at pinaka Marami. morbidness, marami at Mm. saka pinakamalaki nga pong gastusin. At ang initial tansya po namin, although hindi pa ho ito tapos at kami po ay nagbabalangkas pa ng aabot po ng kalahating milyon. Ang inyong Pero plano. ito po sa bago na. Opo. Apa. Opo. Kasi ito po yung Pinaplano po revision na ninyo. ginagawa namin. Okay. Opo. Doc, yan po kasi inoperahan ka sa utak, no? And then definitely bawal kang magkaroon ng infection dyan. So obligado kang kumuha ng private room. May mga ganun po pagkakataon, ano? O kaya yung patient, yung pamilya po opted to get a modest private room. Pag ho ba ganun, iba na ang kwentada. Hindi ka na makaka-qualify doon sa benepisyo na yung sinasabi. Pareho pa rin po yung benepisyong nako-cover, yun lang pong tinatawag na out of pocket o yung pong nilalabas mula sa bulsa ng pasyente na sumosobra dun sa aming kino-cover ay yun po yung nagbabago. Kasi po nakasakad din sa ating batas na pwede pong magkaroon ng differential pricing ang ating hospital base po dun sa room accommodation. Pero kahit po sa ward magpa-admit po ang ating pasyente o basic accommodation, ay tinitiyak naman po namin at parte po yun ng aming oversight na yung standards of care at quality ay nasisiguro. Kasi yun po yung isa rin naming obligasyon sa ating miyembro na tiyakin yung kalidad ng serbisyong binibigay ng mga hospital. Opo, pero doon po sa halos lahat ng nakakausap po namin na na-confine sa heart center o sa amampong GOCC ng gobyerno or lalo na po sa private hospitals na kapag na-confine ka sa private room na modest lang po sir yung walang microwave, walang mga ganon, private lang po para masiguro po na wala na ibang makakapasok doon, automatic po iba na ang kwentada iba na po ang benepisyo na nakukuha sa PhilHealth. Mas mababa na hindi hamak. Yung pa po ang issue, even before ho kayo dumating dyan sa PhilHealth. Tanggap niyo mo ho yun, yung problemang yun ng marami po mga miyembro ninyo na kahit na ilang taon pa na naging miyembro, hindi nakakakuha ng full benefit kasi kumuha lang po ng private room? Dapat po, standard po yung ating coverage. Kaya pag ganun, dapat po talagang idulog sa amin para po ma-bring sa aming attention at mabigyan po namin ng karampatang warning o kung sakali nga po karampatang mga penalties ito pong ating mga ospital. So hindi po dapat ganun, doktor yung pagkakwenta kasi yung iba po ang bill kalahating milyon, mahigit sa kalahating milyon tapos ang PhilHealth lang po wala pang 50,000. Hindi po dapat ganun, Doc? As in hindi dapat ganun po ang kwentada? Yung standard rates namin base nga yun dun sa ating mga costing na ginagawa. Regardless of room rates, pare-pareho. Pero yung paggawa namin ng mga pagsasaayos ngayon ng mga amount, yun yung aming niriripaso ngayon. So inuna nga namin ano yung pinaka Opo. malalala at saka Opo. pinakamalaki yung nilalabas na bulsa sa bulsa ng ating pasyente. Kasi yun yung priority natin. Ang hangad nga natin ay substantially makover na natin, lalo na dun sa mga basic accommodation. So Opo. bigyan nyo lang po kami, nag-isa na po kami, marami na po kaming nabago sa cancer, sa sakit sa puso, sa kidneys, kung stroke ang aming isusunod, may karagdagan pa rin po kami sa mga cancer. Dahil po, then meron din po tayong issue ng kakayanin po ba ng ating pondo. Kaya po, kami po ay gumagawa rin ng aming actuarial projection base nga po dito sa pagpapalawak ng benepisyo. Kung magkano naman po ang karagdagang kailangan po nating pondo.
Sige po. So, Doc, dito po sa mga nakatatanda na nakikinig ngayon, MRI, pati po yung test po sa hearing, no? Kapag outpatient ka, pumunta ka doon sa doktor mo, hihingian ka ng MRI, outpatient ka. Pero hindi po sakop ng PhilHealth. Pati po yung test po sa pandinig po ng mga nakatatanda, hindi rin daw po sakop ng PhilHealth, Doktor. Ah, yung pong ER benefit package, ang requirement nga po nun ay talagang urgent o yung pong kailangan ng ating pasyente dahil po kalimitan nga ay agaw buhay o Opo. kailangang Mhm. gawin. So yun ay kino-cover natin. Pero kung pupunta po ang isang pasyente na elective na hindi naman po urgent na pwede pong maghintay, yun po sa outpatient ginagawa, pinag-aaralan pa po namin paano po Aha. i-cover yun. Kasi hindi po Opo. yun sakop nung ER benefit package. So Opo. halimbawa Bakit? po pumunta Opo. sa ER, Opo. gusto Opo. po magpa-ultrasound para lang makita yung gender ng kanyang baby, Opo. hindi po yun pwede kasi hindi Opo. naman po yun life-threatening o urgent. Opo. Sige po. Sa inyo pong pinag-aaralan pa. Pero Doc, ano ho kaya yung logic doon sa inyo pong kampanya na pati ng DOH na mas maganda, mas maaga ka magpatingin sa iyong kondisyon para maiwasan ang paglubha ng iyong karamdaman. Maraming mga nakatatanda, pupunta ka doon sa iyong orthopedic surgeon, magrereklamo ka sa iyong likod. Hindi po ba, magreklamo ka sa iyong leeg na bakit ba lagi ako may stiff neck, yung pala may problema na sa iyong cervical spine. Yun po, hindi emergency case, outpatient yun. So pupunta ka doon sa doktor mo, bibigyan ka ng MRI request. Ang adhikain yan para malaman ng doktor yung kondisyon mo. Nang sa ganun, makapag-adjust ka na sa mga dapat mong gawin, sa posture mo, etc. At yun po, obligado yung matanda na maghanap po ng kaparaanan para may pambayad siya 25,000 sa kanyang MRI. Yun po, prevention na lumubha yung kanyang sakit. Pero kaninyo, hindi pa rin po sakop yun. Bakit po hindi pa rin sakop yun, Doktor? So yung una po yan, meron na po tayong primary care. So ang tumitingin ka po ay yung doon sa aming yaman ng kalusugan para mailayo sa sakit ay mga family medicine, internal medicine o yung generalist. So hindi naman po nangangahulugan na kahit po sa ibang bansa, didiretso ka agad sa espesyalista dahil tinitingnan po ng primary care physician. So yun po ay meron na po tayong sakop na laboratorio, may sakop na po tayong cancer screening, may sakop na po tayong mga gamot. Pero yung pong mga higher end na mga kagaya na nabanggit nyo, MRI, CT scan, ay pinag-aaralan pa po natin kasi nga po ay tinitingnan po natin ang kakayahan kung kakayanin po nating i-cover dahil pag ginawa po natin yan, gagawin po natin ng actuarial projection. Magkano nga po ang sa incident rate ng isang sakit, ang dami ng mga miyembro na mangangailangan nito at kung kakayanin po nung ating current na pondo. Ayun. So kung ibig sabihin po, pera, no? Pera pinag-uusapan natin dito, baka marami ang mag-avail niyan, mababawasan ang pondo ng PhilHealth. Ganun po yun, Doktor. Simply said, actuarial kaninyo na study. Ano po? Yun. Okay. Oo, naputol yung ating internet connection. Oo. Yun, actuarial Naputol. study. Oo. Hindi mo na Hindi kakayanin bibigyan ang yan. pondo. Opo. Ayan na si Tama, ano Director. po? Doktor, ano po? Kaya nga actuarial study yung Opo, sinasabi. Opo. Kasi po meron din po tayong katungkulan na talaga pong indicated yung test. Kasi po ang misnomer minsan, kagaya po sa yakap, pupunta po ang pasyente, magdidemand. Sabi nyo, libre. Gawin nyo lahat ng mga laboratoryong nakasaad dun sa inyong patakaran. Hindi naman po indicated. Pag ganun po, hindi po natin masusustain na yung programa. Opo. Naunawaan din po namin yung inyong actuarial concern. Yakap, ang sabi po ng aming nakapanayam kanina po na presidente po ng mga private hospitals po, meron kasing charge na sinasabi, na sinisingil po daw sa kanila. Ito pong EMR, kaya ho marami ang umatras. 200,000 daw po per year ang kanilang ginagastos dito. Ang gagastusin po daw, kaya sila umatras. Ano po yung reaction doon, Doktor? So yun po yung pinag-aaralan namin. In fact, nung amin pong hinayag na baka po kailangan talaga kumuha ng third party na provider, ay mga higit 100 po ang nagpapa-accredit sa amin. So hopefully po that will bring down the price. Kasi po kailangan din po namin na yung compatibility po ng EMR doon po sa aming
back-end na for quality control eh. Medyo technical po itong matter na to. But ang hangad po namin na naka-format po yung mga record na kami po ang magpo-provide ng pinaka-database kung saan po ilalagak itong mga records ng ating pasyente para po kahit saan pong facility pumunta, kung siya man po ay pumunta sa isang ospital o sa another clinic, ay makukuha po at ma-extract yung kanyang pong record dito sa sa kanyang yakap clinic. So yun po yung mas mahabang intention natin eh. Hindi po para pahirapan yung ating provider, but para po in the long run makatitipid tayo. Dahil hindi na po paulit-ulit yung mga lab test na gagawin at yung po pasyente ay mas conveniente dahil po hindi na niya kailangan dalhin yung record, yung mismo pong mga record na doon na sa kanyang electronic record na pwedeng i-access anywhere in the country, anywhere he or she seeks care. So yun po yung ating pangmatagalang objective dito po. Kaya Opo. po inano namin na mag-align po dun sa standards ng EMR. Oo. Sir, hindi, bakit taon-taon, may subscription po, doktor? Private po yung meron pong iba po yung business model eh. May iba pong subscription at meron naman variable per claim na ipapasok. So yun po kaya market forces na po ang kung mas marami po kaming ma-accredit na provider, tingin po namin mas marami na pong option yung ating mga hospital at saka mga clinics. Hindi ba kaya ng DICT yan, doktor? Bakit pribadong kumpanya po? Kaya mahal eh. Kasi kahit na ikaw yung ospital na maliit, 200,000 isang taon, pero mahal yata po yun. Anyway. Meron po ang DOH na kanila pong programa at yun po ang pwede rin nang i-access ng ating mga although limited po mismo kalimitan po sa mga public facilities. But ang amin po ang objective namin yung tawag health information exchange, yung repository nga po ng EMR. Malaki pong cost yun, billion po yun. Yun po yung aming i-maintain. Opo. Sige po. Pahabol lang pong tanong si Chacha before we say thank you po sa inyo pong panahon sa aming programa. Oo. Yes po. Doktor, may mga nagtatanong lang po dito. For lab test halimbawa, yung ordinary na ang kukunin mo lang cholesterol for hindi senior citizens, for normal po na mga ordinaryong manggagawa na affiliated at naguhulog sa PhilHealth. Sagot po ba yon? Opo, yan nga po yung covered nung Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ang kailangan lang po ay pumili sila ng kanila pong YAKAP provider. At ito po pwede nilang gawin through the eGov app. Pwede pong sumangguni dun sa aming local health insurance office. At meron po kaming programa, kung tawagin po ay setting-based empanelment, na kami po mismo ang pupunta dun sa mga kumpanyang humihiling na sila po at ang kanilang mga empleyado ay mai-assign. Opo. May assign. Sige. Naputol. Okay. So, opo. Sige po. Doc, kumamarapatin po ninyo sa ilang pong pagkakataon siguro, imbitahan namin kayo ulit para po sa mas mahaba pang panayam. Kasi ngayon po, may mga nag-react sa aming programa, sinasabi na ito lang po na confine, hindi pa rin po alam ng malaking ospital, yung 24 hours na yan, na inyo pong sinasabing order, 2024, 2025 daw po na-implement. Hanggang ngayon daw po hindi sinusunod. Meron pa rin kalituhan dito para ho natin tumaliwanagan at maka-action po ang PhilHealth, Doctor. I hope you don't mind po. No problem po. Pero yun nga po, open yung Corporate Action Center namin para po idulog ito pong mga issues na yun. At meron na po kaming unit na nag-i-investigate dito. Sige po. Sa uulitin po, Dr. Mercado, kami po maglalaan po ng mas mahabang oras sa ating pong panayam kasi meron lang po kaming susunod po ng mga kapanayam at kami po lubos na nagpapasalamat po sa inyo pong haba ng pasensya sa pagsagot po sa aming katanungan. Salamat po, Doktor. Hindi po. Salamat din po, Sir Ted at saka DJ Chacha sa pagkakataong ipaliwanag din yung aming mga programa. Maraming salamat po. Si Dr. Edwin Mercado po, ang kasalukuyang presidente po, Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.